by, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Maybe you're the one I wanna. Sa pumili ng patterns card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung kamusta na ang iyong kaluluwa. Okay, nasense ko betrayal of trust. Marami ka siguro na pagdaanan sa buhay. At nasense ko rin na madalas kang malasin. Pero I kinda like feel na you intuitively, knowingly, that you achieve something with regards to spiritual warfare. Okay, I sense another. So, let's have another card. I kinda like see na marami ka talaga na pagdaanan sa buhay, and maybe you also dealt with people na members ng hindi mabuting grupo noong past. And I sense that you are in need of cleansing. I-clarify natin yung cards. Pero if yun na nagbago ka, hindi ka nagpatuloy dun sa masamang grupo na yon. Okay, halala ko yung betrayal of trust. So maybe kaya ka umalis kasi may betrayal siguro nangyari dun. Or hindi mo na talaga gusto salamuha sa maling gawi. Okay? Okay, and nasense ko rin ang pagmaltrato sa'yo ng ibang members doon. At hindi mo na talaga nakayanan. Sa ngayon, I don't feel na member ka pa or may contacts ka with those certain individuals. Pero I kinda like sense din na mag-ingat ka. Kasi kung sino man itong mga grupo mo dati, baka balakan nilang balikan at may gawin na hindi mabuti sa'yo. So anyway, with regards sa yung past, ito ka dati na you're blinded, you don't know what you're doing, nakasama-kasama maling barkada can be, at naintindihan naman yun ng Panginoon so far. And I also sense heavy tears here, so I kinda like feel na pinag-iingat ka ng Diyos na huwag ka nang matrap sa ganitong klaseng. I feel na iba sa yung trabaho, siguro naranasan mo mag-work, tapos yung work na yun ay hindi maganda para sa kaluluwa mo. So we also have this one. So anyway, I feel here na yung kaluluwa mo somehow ay worthy naman. Kasi I feel na you do acknowledge kung ano man yung masamang nangyari. I feel na with this card, you could be somebody who's awakening. Nagkaroon ka ng realization. Tapos, kaya sa ngayon, yung kaluluwa mo ay nandun sa magandang posisyon kasi iniwan mo na kung ano ka man dati at umiiwas kang gumawa ng mali. And with authentic, I feel here na ito rin yung dapat mong gawin, na you need to be authentic. Umiwas ka sa pagsisinungaling. So sa ngayon, ito yung dapat mong gawin para nandun pa rin sa magandang posisyon yung soul. Next that we have is this one. So far with regards sa relasyon, okay naman. Kung sa ngayon may karelasyon ka, ito yung bagay na maganda rin sa nangyayari sa iyong buhay sa ngayon, and you have to be grateful about it. Kasi may potential na maging marriage yung connection. Really forgive about the noise.
So, we have this one, and I see here na, yun nga, nagkasakit ka rin madalas. Kasi, I feel na yung nangyari dito is kailangan mong ma-identify. Parang with the light being here, ginagayad ka kung ano yung dapat mong gawin. So, ginawa ng Panginoon na pagkakataon yung pagkakaroon mo ng sakit na magkaroon ka ng panahon para sa Diyos at the same time para matagpuan mo rin yung iyong sarili. Kasi with the evidence here, may mga bagay ka na hindi mo napansin. Okay? Mga palatandaan ba? So, I'm not sure kung natagpuan mo na yung sarili mo sa ngayon or not. But yet, kung sakali man madalas ka magkasakit, I see here na kasi may kailangan kang malaman or may kailangan kang balikan or pwede magkaroon ka ng realization para mapunta ka sa tamang landas. Okay? Lesson that we have is this one. So, to be honest with you, ito yung nangyayari. So, kaya ka pinag-iingat ng Diyos sa mga maling tao. Kasi until now, these people are watching you from afar. Kahit nasabihin natin na mag-isa ka na lang at hindi ka tumitingin sa kanila, ganun pa rin sila nakatingin sa'yo. So, may mga mata sa'yo, ingat ka. At nakakalungkot dito kasi binubuli ka ng mga taong yun. Dahil siguro with the destined being here, ibig sabihin kung saan ka man ngayon na posisyon sa love life man career, doon ka dapat. Okay? Pero, yung nakakalungkot dito, na kung ano man ang posisyon mo sa ngayon, pinagtatawanan nila yan. It kinda like sense also na may pagkamalditang energy. So, ibig sabihin lang nun na yung mga kakilala mo noon, yung mga grupong nasalihan mo dati, tinagtatawanan ka nila, hindi na nila naisip yung mga mabuti mo naman na contribution sa kanila. So, with the saving and sensual here, so umiwas ka rin na maging greedy with regards sa material things, at gusto yung paalahanan sa'yo ng Panginoon na isave mo na lang yung pera. So, let me remind you na remember na kapag nag-hoard ka ng mga bagay-bagay, hindi ka bumibili ng mga necessary things, nangyayari niya na in the future nagkakaroon ka ng problem at pinapakita sa'yo ang importansya ng pag-iipon. So, sana matuto kayo mag-ipon kasi yun din yung dahilan ba't marami ka rin na pagdadaanan dahil maybe may mga bagay ka na hindi mo pa natututunan or may dapat kang baguhin sa iyong lifestyle can be. So, we have the justice being here. Wow, this is nice, okay? So far with your soul, maganda yung estado ng soul mo kasi you are somebody who's definitely just at I kinda like feel na makakapunta ka rin sa paroroonan. So, kung gusto mo man na may ma-achieve something, magkakaroon ka, okay? And I kinda like see na with regards sa grupo talaga mag-ingat ka kasi hindi lahat ng tao sa grupo or pwede rin sa company. Alam naman natin na, hindi lahat ng tao ay mabuti, diba? At hindi mo rin maiiwasan pa nag-work ka sa company na may masamang tao doon. Okay? Mag-ingat ka sa mga ganun tao. So, remind yourself na lang at iwasan mo, syempre, kung mga ganyang bagay, iwasan mo na magsabi ng mga sikreto doon at mag-ingat ka. Okay, so far, maganda yung status ng iyong soul kasi just ka sa ngayon, hindi ka masamang tao. Yung dapat mo lang talaga iwasan is yung pag-aaksaya ng pera sa unnecessary na bagay kasi sisingilin ka rin yan pagdating ng panahon, diba? At yun nga, since magsasave ka naman, why not try na lang yung envelope challenges or envelope method ng pag-save ng money. So, if ever you're not aware about it, just search about envelope saving, okay? Envelope saving method sa pag-save ng money. Okay, tsaka kung gagawin mo yung ganung procedure,
Kasi, syempre, kung may mga kayamanan tayo, habulin tayo sa future kapag nagtagpo tayo sa Panginoon, kung ano yung contribution natin sa mundong ito. Mind as well na maglaan ka ng budget para sana sa pagtulong. Napaka-importante kasi nun. At saka remind yourself na pag may bibilhin ka lang para sa sarili mo, mind as well na isipin mo yung necessaryong bagay at hindi yung unnecessary. So, you have the pattern. So, maybe yun yung pattern na dapat mong alisin na pagbili ng unnecessary things. So, far, yun yung bagay na dapat mong baguhin. So, far, si soul mo sa ngayon, okay naman. Kasi maganda yung pag-uugali mo, yung medyo alangan lang tayo is yung the way mo mag-spend ng money. So, anyway, let's see what else. Okay, they asked me to cleanse first. So, we have this one. This is rest in reverse. So, naalala ko dyan yung pagkakaroon mo ng sakit. Or maybe may mga bagay din na nangyayari na na-stop ka minsan mag-work. Nagkakaroon ka ng day off kasi kailangan mong magnilay-nilay. Or kailangan mo rin magpahinga kung masyado ka ng maraming ginagawa sa iyong work kasi nakita naman natin dito na successful ka naman with regards sa iyong career. So, we have this one. In easier way. So, meaning lang nun, it's about your past. Na nagkaroon ka siguro ng grupo or kabilang ka sa mga tao na hindi gumagawa ng maganda. So, for nag-break yung connection mo with those people, we also have the case in easier way. So, kaya din kailangan mag-break nun kasi may nagbe-betray. So, naalala ko yung betrayal of trust at with peace sign in reverse. This is sad, okay? Kasi siguro yung nangyari dito, bigla ka na lang umalis, okay? Kaya ka pinagtatawanan ng mga tao noon sa past kasi hindi naging peaceful siguro yung exit or pwede may mga issue. So, mabalikan si past. Okay, hayaan mo na lang yung mga tao na yun na magsalita ng kung ano-ano kasi kung sinausawan mo pa yun, let's say social media, uso yung sagutan, lalong lalaki yung issue at saka hindi lang yun, mawawalan ka ng peace. So, tama yung ginawa mo rin na paghiwalay. Okay? So, we have this perfect in reverse kasi nung time na yun, di ka naman perfect kaya ka nakabilang dun sa maling grupo. Kaya may nangyari na wala si grupo na yun. I feel like it's kinda like biglaan na dahil sa mess. So, ibig sabihin nagkaroon ng conflict. So, we have the 5 changes. I feel na kailangan talaga mangyari yung paghiwalay mo sa grupo or pag-exit kasi kailangan ng pagbabago. So, you have the curse in reverse and we have this one. Kasi hindi ka dapat ka-member doon. Kasi kapag nandun ka pa rin until now, then your soul is like cursed. Maapektuhan yung kaluluwa mo, magkakaroon ka pa ng generational curse. Kasi may balik eh. Pinapaalaanan tayo ng karma. So, ibig sabihin na kapag member ka pa noon, may karma kang kakaharapin. So, glad, be grateful din na nawala ka na sa ganong trabaho or pwede rin sa ganong grupo. But next time around guys, mag-ingat kayo sa sasalihan yung grupo. Kasi minsan may mga grupo talaga na hindi okay, na pinipilit kayo magkasalan. Halala ko tuloy nangyari sa KOJC compound. Alam ko maraming storya about it, pero kapag kasi yung nag-uutos sa'yo ay pinapagawan ka ng mga bagay na hindi na naayon, yung dapat natin iwasan dito is magkasala. Okay, kung alam mo hindi tama, huwag mo nang gawin. Mag-quit ka na agad. So, yun yung dapat mo rin matutunan. Kasi maapektuhan yung kaluluwa mo eh. Okay? So, let's see what else. Okay, they asked me to cleanse first.
Okay, so gusto sabihin ng mga anghel that you have to get rid of old patterns. Yung hindi na nakakabuti sa'yo. Kasi kung nagpatuloy ka sa ganun, nakakasira yun ng kaluluwa mo. And avoid being greedy of material wealth is what I sense. So, yun nga yung dapat mong pakawalan. At saka, remember to stay authentic. Okay, naalala mo sa commandment, bawal magsinungaling. So, kaya iwasan mo magsinungaling. So, yun nga, nawala yung grupo mo dati. Kasi with the emperor being here, yun na umalis ka. Kasi, siguro yung namumuno hindi mabuti. Tapos, kung ano nung pinapautos, hindi naman maganda. So, ito yung dapat mong gawin next time. Kung sakali man, ma-encounter mo uli yung ganun sitwasyon. Kung alam mo masama, wag mo nang actually gagawin, okay? So, avoid lying kasi nakaka-apekto yan sa status sa soul mo. So, for yung soul mo, maganda. Actually, kasi sa ngayon, konektado ka sa Panginoon at successful si soul. Yung problem lang natin dito is money handling, okay? So, dalawa yung pag-iingatan mo is avoid speaking, avoid speaking the wrongs, avoid, getting involved with the wrong group, at saka iwasan yung maging materialistic, at tiyak na may okay si soul. So, sa ngayon, pagkaingatan mo kasi maganda yung status na soul mo sa ngayon okay? Pero nafe-feel ko medyo nasa alangan level ka kasi may tendency ka pa rin siguro na gawin mo yung mga old patterns mo. So anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili ng face card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung kamusta na ang inyong kaluluwa. Okay. They asked me to cleanse first. I'll just go ahead and cleanse. I'm sensing na marami ka na pagdaanan sa buhay since you are little. Marahil yung iba sa inyo ay galing sa trabaho na hindi na ang kabuti sa inyong kalusugan. Or maybe until now, you are a part of that work. So, I kinda feel na malungkot ka sa trabaho kasi kahit nasabihin natin na halangan yung health mo dahil sa work, hindi ka siguro binabayaran ng sapat or mababa yung iyong sweldo. At feeling mo hindi ka na-asenso sa iyong buhay. I-clarify natin yung cards to gain more information. Kada may feel na sinisingil ka ng panahon or yung katawan mo bumibigay dahil siguro sa matagal mong pagtatrabaho sa kada may feel iba sa inyo sa construction or basta negosyo yung iba sa inyo. So naalala ko tuloy yung sikat na online seller na pumanaw na, sumalangit nawa dahil sa intake niya ng food or dahil din sa wala ng panahon para sa sarili. So, pinag-iingat ka ng Panginoon. Okay, maybe kinagayad ka niya na maghanap na lang ng ibang work kasi yung work mo sa ngayon I kinda feel na yung reading nyo is kinda
God's message for you. Kasi hindi ko masyado na-feel na ito yung about sa yung kaluluwa. Parang gusto kang i-guide ng Panginoon sa tamang landasan, lalo na sa work. Kasi nag-aalala siya sa iyong kalusugan. Kasi yung iyong work, most likely kailangan ng force. Okay? Kailangan talaga ng movement with regards sa katawan. At yun nga, ito yung paraan mo ng magkaroon ng pera. Pero, yun nga, with a surrender in this one, so siguro ito yung nangyari sa yung isipan na mag-quit ng trabaho. So, for with a surrender being here, gusto ka talaga ng Panginoon na let it go. Okay? Kasi kailangan mong alagaan naman yung iyong sarili. Kasi minsan naisip mo na rin yun. Naisip mo na rin na yung katawan mo minsan. Lalong-lalo na kung nakakasakit ka na. So maybe, meron ka sigurong tao sa iyong buhay na pinapaalahanan ka nun tungkol doon. So we have the calm and brave. So I feel here as well na napapansin mo rin na hindi sapat yung pera. Tapos with the calm being here, pero ayaw mo umalis sa work, parang tinanggap mo na lang na yun na yung work mo forever kahit hindi sapat. So you have to trap and apologize. So, or apology. So maybe kaya ka na-trap doon kasi baka may kasunduan or promise kang ginawa sa iyong boss. At natatakot kang huminto kasi napamahal ka na sa work eh. Pero may ebidensya na hindi ito talaga nakakabuti para sa'yo. At saka with the last, ibig sabihin parang wala kang future sa ganong work. Okay, so, yun ba talaga sa inyo siguro ay may karelasyon na? As you can see, so far, if ever hindi ka relasyon, ibig sabihin lang nun na meron kang tao sa iyong buhay na talagang caring sa'yo. At marahil itong tao na to, sinasabi niya yung tungkol sa nangyayari sa iyong sitwasyon na nag-aalala siya kasi yung work mo, hindi maganda. Hindi na nakakabuti sa iyong katawan. Ngayon, ginagay ng Panginoon na i-message ka gamit itong taong ito para mapahalahanan ka na mag-iba ka na ng work kasi hindi na yan maganda sa iyong katawan, nagkakaroon ng accident. So, maybe may nangyayari na hindi maganda sa construction. Kung sa construction man, pwede rin sa factory, basta delikado na pwede ka magkaroon ng accident. Minsan siguro may nangyayari na ng ganyan na kakaroon ka ng accident, sasaktan mo yung sarili mo. Ng aksidente lang. So, with the profession being here, so live and learn, ibig sabihin lang nun na dapat ang matutunan na yung mga ganitong trabaho, iniiwasan mo, maghanap ka na lang ng ibang work at magkaroon ka rin ng realization na meron ka pang ibang talent. Okay? And, huwag mo na antayin na may mangyari pa sa ganong work na meron ka sa ngayon. Kasi, kung may mangyari man, syempre pagkakaroon ng hindi may okay yung iyong buhay kung nangyari na to. So, sana hindi mangyari yun. Okay? Katok na lang tayo. So, balance and this one. So far naman, I feel na nalulungkot ka kasi gusto mo maging ganito yung iyong buhay na balanse ka tapos nabibili mo yung mga gusto mo. Pero I feel here na tinatago mo yung nararamdaman mo. Siguro pinapakita mo sa iyong kapwa na okay ka lang. Pero deep within you, you feel like hindi balance yung buhay mo. You feel like may kulang, lalong-lalo na sa career. So, with the faith being here, I feel na this is more on God's message. Pasensya na kung hindi nasagot yung katanungan natin kung kamusta na yung iyong kaluluwa. Kasi so far, ginaguide ka muna ng Panginoon mula sa tamang career. Kasi si God, as nakita mo naman na inaalagaan ka niya. At ayaw niyan, syempre, na may mangyaring masama sa'yo. So, sana magbago ka ng work.
Okay, at talagaan mo rin yung iyong sarili. Alright, so anyway, let's see what else do we have here. I feel na kailangan mo rin manalig sa Panginoon. So, you have the Ghost in reverse. We also have the Broke. We got Let Go. So, ayaw mong pakawalan yung iyong current na work. Kasi siguro naghahanap ka ng opportunity sa work na yun. So, we have the Wind in either way and we have the Tower, which is sad, okay? So, maybe naghahanap ka ng opportunity na ma-promote. Pero, you know, yung promotion na yun na inaasa mo, hindi mangyayari yun. So, with the music being here, okay. So, yung mga sa inyo guys, may talento ka with regards sa paggamit ng voice. Can be singer, pwede ka rin maging, you know, influencer, okay. So, gusto nang sabihin ng Panginoon, kung hindi man yan yung talento, yung communication, pwede rin sa ibang bagay, pwede sa pagluluto. Doon ka magtuon sa kung ano yung talento mo. Kung mo isipin na yung talento mo lang ay gumawa ng ganitong force na para maka-earn ka ng money. Kasi kawawa talaga yung katawan mo niyan. So, for base sa yung reading, nakikita ko naman na gusto ng Panginoon sana na humaba pa yung iyong buhay. Okay? Kaya siguro pinipilit ka niya na umalis sa work na hindi na ayon sa iyong katawan. Let's see what else do we have here. Hindi na maganda para sa iyong katawan. Parang yung reading mo, kamusta na yung iyong katawan eh. Okay, so I kinda like sense na meron nagsisinungaling sa'yo. Mag-ingat ka. Maybe it's your boss. Maybe your boss promise you things para magstay ka sana. Pero you know, unjust na eh. Mahirap yung iyong work pero konti yung iyong kinikita. So, gusto ng Panginoon na umalis ka na sa ganyang work kasi hindi na nakabuti. Pero yun nga, hindi ka umaalis. Kasi alangan pa si money. So, maybe, gusto mo sana ng tuloy-tuloy na sweldo kasi meron ka ng work sa ngayon. Pero with the contract being here, in reverse, ibig sabihin lang nun na magbe-break yung contract mo with that boss that you have para maging balance na yung iyong buhay. Kasi ito yung dapat mong ma-realize na wala kang future with that work. Nasabihin natin passionate ka sa work kasi matagal mo na itong ginagawa, sanay ka na. Pero yung nakaka-apekto dito is yung sa katawan mo. Okay, tsaka prone ka pa na magkaroon din ng accidents. Nalulungkot ang Panginoon actually, nasa sense ko. Nag-aalala siya lagi sa'yo, sa iyong kalusugan. So, sana wag mo iwasan yung mensahe ng Panginoon. Pasensya na talaga kasi walang binigay sa akin tungkol sa iyong kaluluwa. Kasi pinagpo-focus ka ng Panginoon sa iyong career mo na at sa iyong kalusugan din. Okay? So, kung gusto mo talaga ng answer about your soul, maybe try to look on other piles. Kasi sa pile na to, hindi pinakita. Nagbigay si God ng message sa'yo. So, anyway, good luck sa paghahanap ng ibang work. Sana matauhan ka na rin na kailangan mong lumayo sa ganitong klaseng trabaho para na rin yun sa ikabubuti na yung katawan. Take some time din to heal if ever you do have this that happened to you. Hugs to everyone. So that's it, and God bless all of you. Sa pumili ng abundance card, ito ang inyong reading.
Tingnan natin kung kamusta na ang inyong kaluluwa. Marahil sagana ka ngayon sa work, okay? Pero na-sense ko evil tribe. Very interesting. Okay, na-sense ko na nagsisimula ka pa lang na itama yung iyong buhay. Matapos sa matinding pangyayari, okay? Mag-ingat ka guys, kasi na-sense ko na parang yung group na to na-curse. So, na-sense ko rin na mag-ingat ka sa iyong kakilala sa trabaho. Clarify natin yung cards. Naalala ko tuloy yung reading na nagawa ko noon nung nagla-live pa ako sa TikTok. Natigil ako actually mag-live kasi nabigla ako nung tumutulong ako dati tapos bilang may salbahing nag-report sa live ko, sinabi doon na kabata daw ako at hindi pwede mag-live. Tapos hindi ko nakuha yung video ng live na yun sa TikTok dahil nga na-report. Pero noong mapil naman ako, di pa rin binigay sa akin yung video. So, sumama yung loob ko. So, anyway, yung nakita ko kasi dun sa live ko dati na may tao, na ganito yung sitwasyon, na may maganda yung work niya, pero may papasok dun sa work niya na empleyado na bago, tapos masama yung taong yun, kina-curse niya yung mga tao sa opisina na yun. Napakasalbahe. Naalala ko lang. Ngayon, i-clarify natin. Naalala ko tuloy yung kasabihan na pinapasok ni God sa work with a group of people, yung mga tao na matatag. Hindi yan pinapapasok sa let's say work na maraming grupo ng tao, yung mga tao na mahina yung damdamin. Kasi nakaka-overwhelm. Dahil hindi lahat ng tao mabuti. Anyway, pasensya na sa mahabang storya. So, we have this one. So far, maganda naman yung iyong vibe, mapagmahal kang tao. At with the transform being here, ibig sabihin lang nun sa mga napagdaanan mo dati sa buhay, kaya naging ganito ka, naging mapagmahal kang tao, which is nice. So, dun pa lang, maganda na yung status ng iyong kaluluwa. Dahil mapagmahal ka, at ito rin yung dahilan kung bakit ka mayroon barkada or may mga connections ka. At meron ka ring love life at meron ka ring money. Okay, maganda yung buhay mo. So, with the nightmare and this one, so, I'm sensing na malapit ka sa Panginoon. At with the nightmare, I think that what's going on here is may pinapakita sa'yo yung Panginoon with regards sa iyong dream. So, kung naman yung nightmare na yan, or ano man panaginip na yan, meron siyang message galing sa Panginoon. At marahil hindi mo gusto yung panaginip na yun kasi nightmare, nakakatakot. Baka minawarn ka ng Panginoon tungkol sa tao sa iyong buhay na nagka-curse sa'yo or may ginagawang kalokohan. Kasi to be honest guys, kapag nanaginip ka tungkol sa mga masasamang tao na yan sa iyong buhay, talagang parang nightmare yung kalalabasan. Kasi minsan kasi sa panaginip mo, may kita mo rin doon kung ano yung itsura ng kaluluwa ng isang tao.
So, with the pride here and hesitation, so, siguro ito yung nangyari, kilala mo na siguro kung sino yung salbahing tao na yun. Kasi we have the hesitation here and pride. So, meaning lang nun, kung sino man yung salbahing tao na yun, ma-pride siya. Okay, at binigyan ka na ng chance ng Panginoon na makita yung totoo para magkaroon ka ng doubtfulness at iwasan mo yung taong yun. Kasi marahil, itong tao na to, kasama siguro siya sa barkada mo, kaya pinakita rin dito. As you can see. So, we have the worshiping here. Barkada mo sa work can be, kasi based sa yung reading na sense ko more on workplace eh. So, mag-ingat ka, actually. So, with regards sa worship, I kinda like see na maraming mga tao ang gusto sa'yo. Kasi mapagmahal ka. Kasi nakita naman natin dito. Okay? So far kung sino man yung tao na nagkukurs sa'yo, marahil na inggit siya. Kasi ginugusto ka ng mga tao eh. Compare sa kanya, ikaw yung pinipili. Ikaw yung may posibilidad na ma-promote at hindi itong tao na to. Dahil sa ugali niyang ma-pride siya. Or pwede rin sabihin natin na mataas ang kanyang posisyon kaysa sa'yo, pero hinggit pa rin siya sa'yo kasi minamahal ka at siya naman ay hindi minamahal. Next na take out is this one. So I kinda like see na yeah, you definitely have a caring vibe. At with a sensual being here. So I think na talagang naakit sa yung mga tao dahil sa caring ka. Okay, at itong tao na to na napaka-negative sa iyong buhay, gusto niyang i-break. I-break ka sa iyong connections. So, most likely mag-ingat ka kasi kung ganito kasi yung gusto niya mangyari, baka may chismis na makalat or baka itong tao na to siraan ka behind the scenes para matanggal ka sa work or para mag-iba yung tingin sa'yo ng mga tao. Kasi sa ngayon maganda yung status ng iyong soul. Kasi with abundance being here, ibig sabihin lang nun na marami kang natulungan. Parang nafe-feel ko pusong mamon ka, mabuti ka, mapagmahal. At marami ka siguro din kayamanan sa langit kasi marami kang natulungan, which is nice. So, ipagpatuloy mo lang yan. So far, maganda yung status ng iyong soul. So, let's see what else do we have here. I'm sensing the song God will make a way. So, we have the 3. We also have this 1 treasure. He needs your way, and we have the weak. We got this one. So, gusto sabihin ng Panginoon na be cautious, okay? Dahil nga may tao nagsiselos sa iyong buhay. And with this rate reminds me of the third party. So, marahil tong tao na to nagsiselos nga siya kasi I feel na meron din siyang crab mentality attitude. Nagsiselos siya dahil ikaw nga yung ginugusto. Para nagkaroon ng third party, let's say, sa pagkakaroon ng magandang posisyon sa work. Okay, baka pinagpipilian ka with this person. So, we have this cherish here, and we have the make. Okay, naalala ko yung God will make a way. Very interesting. Kasi feeling ko may mangyayari. Siguro kung di mo pa ma-identify kung sino tong tao na salbahe sa iyong buhay, God will make a way for you to cherish who he or she is. Para maging cautious ka. Kasi until now, you're still dealing with that person. Okay, so with the week being here, so remember na nasense ko kanina na na-curse ka. Yung ginagawa ng taong ito, kung sakali man kinurse ka nga niya talaga, tinatarget niya yung iyong kalusugan. Kasi maybe gusto ka niya matanggal sa work, kaya si Treasure ay naka-in easier way. Para mawalan ka ng pagkakakitaan. So, mag-ingat ka sa ganyan tao and make sure na isama mo sa iyong prayers na ialis lahat ng negativity na nilalagay sa'yo. So, anyway, let's see what else do we have here.
Okay, they asked me to cleanse first. Okay, na-sense ko na yung kantang If There Is One More Gift, I ask of you, Lord, there will be peace here on earth. So far, maganda yung nangyayari sa iyong buhay na you keep on pushing forward sa work. At wala kang issue with regards sa money, abundant ka, dahil ikaw ay mapagmahal. Okay? So, nag-i-wish yung tao na masama sa iyong buhay na matanggalan ka ng work. Para mag-iba ka ng work. At hindi ka mag-push forward sa iyong buhay. Para malasit ka na sa pera. So, kung sino man ito guys, nakikita niya yung mga nangyayari sa iyong buhay. At maybe kinainggitan ka niya. So, mag-ingat kayo sa ganyan tao and make sure isama nyo sa prayers na maalis ko naman yung ginagawa niya at, you know, be cautious with this person na lang. So, anyway, at saka pray ka rin kay God na maprotektahan yung iyong career kasi tinatarget niya si career at hindi lang yun, parang pinipilit ka niya magkasakit. So, pray ka rin for healing. At saka removal din ng spells na ginawa niya sa'yo. So anyway, that's it. And God bless all of you. Sa pumili na Sun card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung kamusta na ang inyong kaluluwa. Actually, habang nagsishuffle ako, sumasakit yung right hand. Ibig sabihin lang nun, meron ka siguro na hinanakit sa damdamin mo. Parang grudge is what I sense. Habang naglalagay ako ng cards, sa sense ko kalungkutan naman. Kahit nakita nyo naman sa cards, parang positive, diba? Pero tingnan natin, i-clarify natin yung cards. Okay, they asked me to cleanse first. Marami sigurong maaway sa'yo, kaya ka malungkot. Hugs to everyone. So, kaya rin siguro na may hinanakit ka or may tampo ka. Maybe sa mga taong bumabati ko sa'yo, maaway. Pero na-feel ko dito na nagpakalayo ka na sa mga ahas sa iyong buhay. Okay. Na-sense ko rin, parang wala ka nang pakialam sa kanila. Sa mga umaway sa'yo before or sa mga taong nakasalamuhan mo dati. So, let's begin on with your first cards. So, we have this one. So, yun nga may naiinis sa'yo. So, maybe kung sino man yung taong iyon, this is somebody whom you used to have as a friend or can be lover. At baka sa ngayon, iba na siguro yung kasama mo as friends or can be for love thing. Okay? Pero hindi na yung somebody na of a thing of a past.
Past is what I sense. So far naman, balance naman yung iyong buhay sa pera at ganun din sa connection. Kung sakali man nagtatanong ka, okay na ba yung mga kasama ko, mga friends sa ngayon, mapagkakatiwalaan ba? Kasi dati, meron ka naging kagalit. So far, okay naman. See, love life can be this is about friend. Okay, money, okay naman, balance eh. Next thing that we have is this one, strategy and nurture. So far, I'm not sure if this is your energy, pero na-feel ko ibang energy eh. Maybe this is with regards to people who definitely you care about with a nurtured being here. Pero tingnan natin kung anong ibig sabihin yan. So, okay. Gets ko na kung sino nainis sa'yo. Ipa sa inyo, maybe this is your past lover, ex. Okay? Yung taong naiinis sa'yo. At iniwan mo tong tao na to dahil itong tao na to ay talagang nagpapastress or na-overwhelm ka sa mga nangyayari na sa connection. Actually, yung pag-hold ko ng card, galit yung energy. Okay? Di kita masisisi kung meron kang hard feelings about this person. Kasi maybe baka pinahirapan ka niya. So, with the royalty being here, I kinda like see na you're actually destined muna na humiwalay sa negatibong tao na to. At siguro sa ngayon, ito yung ginagawa mo, nagpo-focus ka sa mga bagay na meron ka, like let's say your work and also your love life sa ngayon. Kasi feeling ko balance talaga yung buhay mo at maayos. Yung nagpagulo lang dito, nagpa-stress is yung ex mo. Okay, so maganda yung vibe mo so far. And you're focusing on actually achieving your goals and your dreams. At may gusto ka rin sanang ma-achieve ng bilhin or purchases and focus ka rin sa connection. So far with the accident, so kaya pala malungkot ka. Kasi baka may nangyari sa iyong buhay talaga na until now you're hurt. So I'm sensing with regards sa iyong kaluluwa, parang dinaramdam ni kaluluwa yung nangyari nung past. Maybe you wasn't able to forgive yet that person or mga tao mo before. So, based sa kaluluwa, I think na you need some time to heal. Heal and let go, guys. Remember to forgive. Napaka-importante niyan na mawala yung grudges mo within. If ever nanggagambala pa si ex, iwasan mo na lang. Forgive mo na lang, and then move on. Okay, take some time to heal. So we have this one and disturbance and treasure. Mag-ingat kang guys, okay? Kasi sa ngayon, naswerte mo. Pero yung problema, baka may mga taong gumagamit sa'yo. Kasi nakita ko rin to dito. Destined ka sanang yumaman, pero nagkakaroon ka ng mga tao sa iyong buhay na maybe they use you for money purpose. Kinamit ka, nandito na naman yun eh. Swerte ka. And swerte rin siguro yung naging partner mo kasi maybe you're somebody who's sharing your blessings to others. Honestly, and I'm sensing sad energy. So, ibig sabihin lang nun na siguro tong treasure, mga biyaya na yan, pinagkaloob yan sa'yo ng Panginoon. At ayaw niya din sana na mapunta sa maling tao yung mga biyaya na dapat ay sa'yo. So, you have the sun being here, okay? So, for with regards sa yung kaluluwa, maganda naman yung vibe mo sa ngayon. Yung problem lang natin dito is meron ka pa rin hinanakit sa past. Take some time to heal. Okay? Take some time to heal and forgive. Very important yun. Kasi makahabulin ka niyan sa future. If ever you will meet God. Right? So, remember to learn to forgive. So, anyway, we have this one in either way. So, si heart mo ay, hindi pa naka-move on sa nangyari noong past. So, we have this maze. Mag-ingat ka, guys. Kasi,
I'm not sure kung nangyayari to ngayon or parating siya. Meron kasi manggugulo dito ng swerte mo. Kasi maybe gusto niyang kunin si treasure or kung ano man na meron ka. So, we have the kind because you're too kind. Mag-ingat ka. May tao sa iyong buhay na maybe influencing you, maybe using you for money. Okay? Yung mga tao yan, hindi kagaya mong mabuti. So, ngayon, you're dealing with these people. Kung sino to. Okay? Hindi ka pa nila pinapaiyak sa ngayon. Pero, pag pinapasok mo kasi, baka maging ganito na yan. So, mag-ingat ka. Kasi you are too kind. At marahil din na mabilis kang magbigay kahit na, let's say, sinasabi ng tao, kasi nungalingan lang. Like, let's say, halapit sa'yo, sasabihin sa'yo, ay, may problema ako, kailangan ko ng pera. Naniwala ka naman, nagbigay ka kaagad ng pera. Okay? Tapos yung pala yung tao ngayon, nagsisinungaling lang, wala naman pala siyang problema, gusto na magkapera. So, mag-ingat ka sa ganun, ha? So far, maganda yung kaluluwa mo dahil siguro kind ka, vibrant ang iyong kaluluwa. Okay? So, pero remember to forgive, okay? So anyway, let's see what else do we have here. Maganda. Actually, may kayamanan ka sa langit dahil mapagbigay ka. Nakita ko yung symbolism din ng abundance sa card eh. So, about din sa relasyon. Okay? Kita mo? So far, balance yung buhay mo sa ngayon. At maganda rin si Soul kasi maybe you're acknowledging God, which is nice. May connection ka sa Panginoon, faithful ka. Mag-ingat ka talaga sa mga taong ahas kasi may potential na mawalan ka ng money dahil sa mga negatibong tao na yan, na maybe may nagpapanggap talaga na nangangailangan ng pera pero hindi naman yan kailangan ng pera. Mag-ingat ka sa ganun. So far with regards sa work, okay naman. Okay din si Soul. Balance. Okay? Hindi ka na out of balance dito. So, yun nga, mag-ingat ka talaga sa mga taong sinungaling. Kasi nabe-brainwash ka nila. So, for yung soul mo, maganda. Kasi, kinda like see with this card, nakita ko kasi si soul mo ay upright. Meaning, you are actually kind. You're not doing anything bad. Yung, meron ka lang is yung grudges sa past eh. So, take some time to heal about it. Okay? So far with regards to this one, ibig sabihin, meron kang abundance sa langit. Marami may nagawa ka. No, may nagawa ka maganda sa mundong ito. Kaya, yun nga, marami kang blessings sa langit din. So, anyway, that's it. Maganda yung reading. So, continue nyo lang yung maganda yung ginagawa. Pero mag-ingat ka talaga kayo sa mga nanggugoyo or kung ano man. Okay lang na magbigay, yes. Pero, make sure na doon talaga sana sa nangangailangan. Kasi nasasayang yung pera doon sa mga tao na, you know, nagpapalusot para magkapera. Sana doon na lang sa mga tao talagang nangangailangan, okay? So, kung may tutulungan kayo, make sure doon talaga sa nangangailangan. So, anyway, that's it, guys. And God bless all of you.